At ngayon, dahil nagki-crave ako ng iced coffee, talagang kahit napakalayo to sa amin guys ha, imagine nyo, sa kabilang bundok to sa Baguio, pero pinuntahan ko talaga dahil maliban sa gustong gusto ko yung kino-customize nila yung coffee ko dito, nakukuha kasi nila yung gusto ko, binalikan ko talaga sila guys. It's 335 na coffee pero super sulit naman yung ambience, tingnan nyo. Pag nandito kayo sa Baguio guys, hindi mawawala ang mga sightseeing na kabundukan, napakaganda talaga. Sobra. So, eto na nga yung kape ko. Sabi ko, nag-order ako sa counter niyan guys. Tapos sinabi ni Kuya, ay wala ay ni ate na wala kaming ganong menu. Sabi ni Kuya, ay i-customize ko na lang ma'am yung last order mo. Well, shout out Kuya, thank you. So, nandito na nga ako sa gym. Sabi ko, kailangan ko nang i-burn yung aking kape. Tapos ni Kuya, picture tayo ma'am, sure. Mabilis akong kausap eh. So, ayan na nga, nandito na ako guys. Naka-block tayo para hindi obvious na lumubo galing holiday. So, ito pala yung front ng aking treadmill. Charot. Ang aking view. So, ito na nga. 1 oras pa lang pero pawis na ako. Actually, guys, hindi talaga ako umabot ng 1 oras. Nagsisinungaling ako sa inyo. 47 minutes lang talaga. Gustong gusto kong tapusin kaso hindi na kaya. Kaya sabi ko, naku, uwi na ako. Dahil mauubos na talaga yung energy ko. Ewan ko ba, nung umuwi ako sa Cebu kasi sinasabi ko sa sarili ko na pagdating ko sa amin, hindi ako magpapaloko sa mga lechon, sa mga puso at kung ano-ano man ang mga kinakain doon. Pero wala rin eh. Pagdating ko doon, pumigil lang ako ng 1 araw. Wala. Walang nangyari. So, eto na guys, pagdating ko sa bahay, anay, Ashi! Napaka-healthy ng aking baby boy. At syempre, eto ang bumungad sa akin guys. Ang makasalanang pagkain. Ay, kaya sabi ko kay Kira, apo, tulungan mo kung hindi ako matetem. Pero wala guys. Kumagat ako at sabi ko sa sarili ko, deserve ko to.